It's Sara versus Lenny sa 2028 presidential race. Kung ang latest Tanjere survey ang pagbabasihan, lamang ang current VP pero mapapataob siya ni Lenny kung i-endorso ni PBBM ang dating Vice President. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Hindi pa man nakauupo ang mga nanalong kandidato sa katatapos na midterm elections, sumasagitsit na sa init ang usaping eleksyon sa 2028. Ang ilang estudyante at vendor sa Intramuros, Maynila may kanya-kanya ng pambato. Sa 8 na aming natanong, tig-3 ang pumili kina dating Vice President Leni Robredo at Vice President Sara Duterte. 2 naman kay Senador Bongo. Dumilenio. Bongo po. Vice President Sara. Bagay na hindi naman nalalayo sa resulta ng mobile-based survey ng Tanjere nitong June 20 hanggang 22. Sa senaryong binuo ng Tanjere sa kanilang survey, lumabas na tie o mas malalamangan pa ni Robredo si Duterte ng hanggang 2% kung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Vice President. Parehong abogado sina VP Sara at Robredo. Si Sara naging mayor ng Davao City. Si Lenny uupong mayor sa Naga City simula ngayong Lunes. At kung pagpapanday ng batas ang pag-uusapan, naging miyembro ng Kamara si Robredo. Si Sara naging presiding officer ng Davao City Council. But wait, there's more! Dahil ngayon pa lang, lumabas na rin sa survey kung sino ang mga patok na tandem para sa 2028. Saad kasi sa Tanjere survey na 90% ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay mas pinili si Bongo bilang Vice President. Ganon din naman sa mga pumili kay Robredo bilang Pangulo, si Bam Aquino ang kanyang Vice Presidente. Ang pagtaas ng mga pumili kay VP Sara sa presidential survey ay bunga ng solidong suporta mula sa Davao at Northern Mindanao regions. Pero malakas din ang hatak ni Robredo sa Bicol Region, Metro Manila at Calabarzon. Pero teka, meron pa. Natukoy ng Tanjere survey si Senador Ko bilang wild card sa pagkapangulo. Sa mga pumili sa kanya bilang presidente, 51% dito ang nagsabing si Duterte ang kanilang second choice. At kung di naman tatakbo si Go sa pagkapangulo, 45% ang nagsabing si Robredo ang kanilang alternatibo. Ang survey ay non-commissioned, ibig sabihin, kusang isinagawa ito ng survey firm. Sa 2,000 respondents, 12% dito ay mga taga Metro Manila, 23% ay mga Ilocano mula sa Northern Luzon, 22% mula sa Southern Luzon, 20% mula sa Visayas, at 23% naman mula sa Mindanao. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radyo.